handa na siyang ibigay ang zero budget kay Inday Sara. Papayag ba tayo yun? At sana naman po magising na ang ibang mga kasamahan natin. Ang mga ibang... Guys, ito yung mga supporter ni ada si hindi kami bayad. Si General Nicolas Del Oso Diwata Torre. Makinig kayo. Si General Torre ay instructor ko sa Police Intelligence Force. Kasama ko rin siya sa PNP Narcotics Group. Pati sa pambababae niya matumbas ng dugo pares ng ating kapwa Pilipino na kinuha nila sa Samar at dinilang nila sa Amerika bilang tropeo nakatumbas. Resign ka na! Yan po ang dapat ang panawagan natin dahil sasabihin ko, meron tayong bangag na administrasyon unless he proves it otherwise. Diba? Marami na pong nagsasabi sa atin na dapat patunayan niya na hindi talaga siya tunay na isang drug addict. Importante po yun dahil nakikita niyo na po kung ano man ang nangyayari sa ating mga paligid. Ito po ay manifestation ng isang hindi tamang pag-iisip. Saksi, ang pinakamamahal kong Andres Bonifacio. Matapang kami ang malisog. Bilang na ang oras po sa kapangyarihan. Mga kababayan ko, mag-iyak tayo sa ating mga apo sa susunod na henerasyon. Kapag nagbingi-bingihan tayo, siguradong sisisihin tayo sa mga hukay natin. Naghinayaan natin makabalik ang Marcos para lang ransakin, walang hiyain ang bayang Pilipinas. Kaya sa lahat, lalo na yung mga Facebook kong sa kabila, hi. Lalo na sa mga police, sir, tandaan nyo, nangako kayo sa konstitusyon na protektahan nyo kami. Protektahan nyo ang taong bayan. Hindi ang mga nabuuto sa inyo na kunin si Pastor Kibuloy para
voluntaryo ako, kahit na ako mag-isa. Hindi ko na kailangan na tulong ng general kung ayaw nila. Ang nakapaglulo lang ay hindi ko masikmura ang ginawa ng PNP sa Davao. Na-assign ako ng Davao 1981 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan. Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Kasama si Torre! Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Sisira si Torre! Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay club member pa, human rights lawyer. Kalaban ng dating Tatay Digong po Marcos. Ang dating general, Yan ang totoo. retired general po, ang kasalukuyang nagsasalita. Nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang club lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Digong. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Attorney Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Sobra na po. At sana naman po magising na ang ibang mga kasamahan natin. Ang mga ibang... Ayong hapon! Atong tanan, mga Bisaya. Sa Tagalog, magandang hapon sa ating lahat. Humihila ko ng pasensya, medyo matagal-tagal akong nagpakita dahil inikot ko yung buong Pilipinas sa problema ng transport. At hanggang ngayon, nanatili pa yung kalokohan. Hindi ko alam kung utos ng gobyerno o sino mang Poncio Pilato. Una sa lahat, yung narinig ko na maraming nabudol, marami talaga, at nadagdagan pa. Una, siguro sa inyo dito, ewan ko lang kung mayroon pang nabudol pa uli. Dahil sa pag-ikot ko sa kabundukan, bago ko bumaba, siguro sinadya naman ang Panginoon makahabol ako sa inyo dahil alam nyo, last flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Umabol ako kasi tinix ako na mayroon daw ngayon dito. Naaawa naman ang Diyos. Hindi ako nabutan noong pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko isa-isa itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalibliban ng kauyan. Lahat itong mga nandito, tayong lahat manggagawa. Wala yatang businessman nandito eh. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin ay member daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman. Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung Isiminay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin ulit para rin to sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ipapatay nila. Pero pagkakaalam ko,
wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakalam ko, mayroon ako nabasang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN. Mayroon nakalagay na the one only Bongbong Marcos Jr. is already died in 1975. Ulitin ko ulit. Dahil ako, hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Hindi mo na alam kung sa susunod, ano na naman ang pagbibintangan ni Marcos Jr. Basta ang alam natin, suminghot siya, di ba? Nakita niyo yung video? Oo, totoo yun. Siya yun. Kilala ko yung tao na yan. Magkasama kami ng 6 na taon. 6 na taon na tumulong ako sa kanila. Andito ako, hindi naman para sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, saan ka makakakita na mag-serve ng warrant of arrest na 8 araw na? 8 araw na ba? 11, oh. Doon na yata tama si Jimmy, ginawang hotel ang KOJC compound na mga pulis. Nakita niyo isang matanda na nagsuot ng PE uniform ng pulis? Parang miniro yata yun eh. Handa na siyang ibigay ang zero budget kay Inday Sara. Papayag ba tayo nun? Papayag ba tayo mga batang maisog? Hindi. Dahil nagtatrabaho lang naman ang OVP. Bakit po ba kayong kating-kati natanggalan ng pondo ang si Inday Sara at ang OVP? Ang OVP po ay isa sa pangalawang pinakamataas na ahensya ng ating pamahalaan. Dapat po dyan may courtesy. Dapat po dyan, kapag tinadala po sa Kongreso, sa Senado, ang pondo ng OVP, mabilis po nila yung ipinapasa. Kasi may courtesy pong tinatawag. Noon pa po yan, simula po na nakuha natin ang kalayaan ng 1986. Sinasabi ng mga pinkihan, ng mga dilawan, si Lenny, ang bilis na nakuha ang kanyang pondo. Kaya nga po, may courtesy. Kahit araw-araw binabatikos ni Lenny si Rodrigo Roa Duterte, hindi inipid ni Duterte ang pondo ng OVP. Pero ngayon, kay Marcos, lahat ng pagpapahirap pamamahiya. Kaya ako po'y nalulungkot at gusto ko pong humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ang nagluklok kay Inday Sara Duterte. Yung mga kasamahan kong nagransararan, yung mga kasamahan ko na talagang naglilikuhod kay ma'am na tumakbong presidente, ay pinakinggan niya tayo maging vice-presidente ni Marcos. Tinulungan natin si Marcos, pero ano yung sinukli niya kay Sara Duterte? Budol, binudol ang bayan natin. Kaya yung pagkakawatak-watak po natin, isang tabi po natin. Hindi lang po ito usapang KOJC. Nakikiramay po kami sa mga namatayan po doon po sa ating mga kapatid sa KOJC. Katulad po ng pahayag po ni VP Sara nung anniversary po, happy anniversary pa rin po, na humihingi po siya ng kapatawaran. Ako rin po'y humihingi sa inyo ng kapatawaran kasi isa rin po ako sa sumigaw ng unity team ng BBM Sara dahil akala ko ibabangon ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Yung pala, wawasakin niya ang bayang Pilipinas. Sa mga manghid na Pilipino, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na huwag tayong husgahan ng ating mga apo na kapag tayo'y patay na, sasabihin nila, yung lolo ko, walang ginawa yan. Yung lola ko, walang ginawa yan. Hinayaan niyang magnakaw ang mga Marcos. Kaya ngayon, hirap na hirap pa rin kami sa buhay. Yung mga narito, ito ang tunay na bayani. Bayani para sa bayan. At sana, tumayo tayo para sa bayan. Dahil mahalin natin ang Pilipinas. Hindi po ito usapin ng buhay nyo lamang. Buhay po ng susunod na henerasyon. Pag natakot na tayong magsalita, diyan nagsisimula ang diktadurya. Dahil sa huling hiling ako, Bongbong Marcos at buong pamilya mo, sisigaw ako kahit mag-isa at sasabihin ko lahat ang kamalian na bakit ka namin nailagay sa Malacanang. Wala nang BBM, wala nang Marcos ang makakabalik sa palasyo ng Malacanang. Ang laban ng sambayanang Pilipino! Ay,
sambayanang Pilipino. Ang laban at sambayanang Pilipino ay laban ng maisog. Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Mga kapatid, mangyayari lang yan. Tandaan nyo, mangyayari lang yan kung papalitan natin ang nakaupo at sinong iupo natin. Laksan nyo! Tayo! Tumayo lahat! Tumayo! Huwag kayo kayang pansina! Tumayo! Yung nasa likod, tumayo kayo! Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga maisog, magsama-sama po tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, palakpakan po muli natin. Sir Ana Talfito. Okay, Brother Franco, bago natin ibigay ang isa sa pinakahihintay natin na matagal nang gustong magsalita, no? Sa maisog. Yes, partner. Kaya Okay. ngayon, hindi na natin patatagalin. Hindi na natin panatagalin. Si Ma'am... Ilong mo ay pango. Ako ay Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ka ng magwapa, kagwapo din sa bong! Harong! Star! Diyong kansinili lang lang star! Kamugyan! Kayo! Okay po. Aalis na ako kasi atakihin na ako. Hirap nun ha. Tanda na ako ha.